or 6 years old nawawala. May mga miserya, yung mga matatanda, nawawala sila. Pero contested pa yun eh. Baka din. Nang apo niya sa lagpas talampakan. Pero kinokontest yun nga sa Germany kasi wala daw mapakitang birth record. Yun ang problema din naman. Sabi nila 120, pero who knows? Diba? Baka naman 18 years old lang yun. Yung lola sa Japan, Nakapanggap. yung lola sa Japan nakipag ano yung eyeball. Sa Facebook na naman. Dahil na naman sa Facebook. May ka-text sa Jejemon. Yung polo lang. Jejepan, Jejepan. At Jejepan, latest naman tungkol kay Pangulong Noynoy Aquino, nagsimula na raw siyang maglipat sa bahay pangarap sa PSG compound malapit sa Malacanang. Kaya naman todo ng paghahanda sa bahay na yan dahil isang music lover kabilang sa mga nauna ng dalhin mula sa Times Street at maging mula sa Tarlac ay ang mga music CD at sound system ni Pinoy. Bumili rin ng Lazy Boy na upuan ng Pangulo na katulad ng kanyang upuan sa Times Street. Ilalagay daw niya yan sa sunroom ng bahay pangarap na ginawa ng music room. Maliban doon, wala nang binago sa sala at master's bedroom. Inaasang anumang araw ngayon linggo ay matatapos na ang paglilipat ni Pinoy. Isang tawid lang ng Ilog Pasig ang layo ng bahay pangarap sa Malacanang, kaya sigurado na raw na walang late si Pinoy kahit wala siyang wang-wang. Oh, it's beautiful. Alam mo, para sa akin, interesting to see, interesting to feature yung security, That's right. ano nila, measurements, di ba? Kung anong ginagawa nila. Kaya lang, malalaman na ng tao kung ano. Exactly. I mean, Pero yan, personal lang naman. Personal lang. Just for you. Just for me. Just for me. Tawagan natin. Ang maganda lang dito sa ang maganda lang dyan sa renovation sa bahay pangarap, sariling bulsa niya yan. Sariling bulsa niya. Hindi kumuha sa pera ng gobyerno. Beautiful. Look at that. Kaya good luck na sa pagtawid mo sa Pasig, antot. Sana hindi bahain, di ba? Kasi Sa pag araw-araw umapaw ng yun, patay. sa araw-araw ng biyahe, sana makita niya na kailan linisin na tong Ilog Pasig talaga. Paano ba siya tatawid doon? Bangka. Ayan ang bachelor's pad. Beautiful. Beautiful. Pero marami na organization. Saan kaya siya? na Hindi naman maglinis tuwing ng Pasig Ilog yan, ano? Pasig. Wala siyang smoking area dyan pero may ionizer. Uy, pwede daw ba mag-Christmas party unang hilit dyan? Sabihin natin kay Pinoy. Ako iniisip ko saan sila maglalakad-lakad ni Shalani. Pero romantic mo talaga, Iba. Ang concerns mo talaga. Sa tabi ba ng pool? Na, Tabing ilog. na yung pool, yung tubig galing Ilog Pasig. Okay, sa ibang balita naman, dahil si Rizal at Maria Clara, di ba, sa Ilog Pasig yan. Si Ibarra, di ba? Sa ibang balita naman, pasamantalang ikinulong sa isang kwarto sa Camp Caringala, may-ari ng kontrobersyal na Legacy Group of Company na si Celso de Los Angeles. Kasunod ng pag-aresto sa kanya kahapon ng Quezon City Police. Kung tutusin, yan na po itsura niya ngayon, dapat ay kalaboso na raw si De Los Reyes. Pero bilang pagsasaalang-alang sa kanyang cancer of the larynx na nasa stage 4 na po. Sa opisina muna ng Criminal Investigation and Detection Unit siya dinala. Bahis naman daw ang kondisyon to ng kamustahin ng GMA News, pero git niya, dapat ay na-house arrest lang siya. Depensa naman ng mga pulis, sumusunod lang sila sa RTC ng Ormoc, Leyte, na may hawak din sa kanyang kasong syndicated estafa. Bunso niya ng milyon-milyong pisong investment ng mga plan holders sa Legacy na hindi na po nabawi. Matapos sa mabangkarote ang kumpanya ni De Los Angeles. Ayan. At actually, naka-hospital arrest siya eh. Kaya malapit yung, may condo unit yata malapit doon sa, yung sa likod ng St. Luke's lang. Pero ito nga, nagbaba ng kaso. Siguro hindi alam kung nasan siya. Nung nakita yun, Siguro binalik. naman obvious dun sa kondisyon niya. Kasi may iba pag kunwari biglang nagkakasakit, di ba? Ito, Pero you can see. at least sa kanya totoo, nakita naman eh. Yung iba kasi bigla na lang Nagka-pretend. hinihimatay. Sino yung mga iba? Sino yung mga ibang yun? Marami, ililista natin yan, ha? Yung mga iba, Maya-maya. yung involved dun sa kapatid ni Rochelle Barameda. Hanggang ngayon, nasa ospital lang yun. Biglang nagkasakit yun, alta presyon. At saka yung nagkabarilan noong eleksyon, di ba maraming biglang nahimatay. Dahil nung tinuturo na siya ng suspect, dahil hindi namatay yung isa, bigla na lang Nahimatay siya. na. Nagkaroon ng sakit sa puso. Okay, pasadahan natin ang mga aksyong balita naman sa ating Ronda Reports. Ba? Sige nga. Okay. Arestado ang isang nagpakilalang pulis matapos manggulo sa loob ng isang fast food sa Taft, Abin sa Maynila. Samantala, isang hold-upper arestado diyan din sa Tondo, Maynila. Yan po Ronda Report ni Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan. Dalawang arestado nga. Mabuti lamang daw, Igan, agad rumisponde itong mga pulis Maynila. Kung hindi, baka raw nakuyog itong isang lalaking nagpakilalang isang pulis. At nagwala umano sa kanto ng Pedro Hill at Taft Avenue sa Maynila bandang alas 3 ng madaling araw. Ang napagtripan umano ng suspect, mga empleyado ng isang fast
food sa naturang kanto. Pinagkakapkapan at binantaang ikukulong ng walang dahilan umano ang mga complainant ng suspect na nakilala sa pangalang Mark Hill Martinez. Tila pigil na pigil naman sa pagngingit-ngit itong mga pulis matapos hindi makapagpakita ng police identification itong si Martinez. Tumanggi itong magbigay ng pahayag sa ating team at bineberipika pa sa ngayon kung tunay ngang alagad ng batas ang naturang suspect. Samantala Igan, sa Maynila pa rin, mukhang gaya ng balita ay tila hindi rin natutulog itong ilan sa mga masasamang loob. Dahil ito Igan, ayon sa mga kawani ng Manila Police District, umagang-umaga ang trip na oras ng ilang mga holdupper sa pambibiktima. Gaya nga ng sinapit ng biktimang si Ruby Rose de Ramas habang papasok pa lamang kahapon, tinutukan umano ang dalaga ng 29 balisong ng suspect na nagpakilalang si Kenneth Torion habang nasa jeep ang dalawa. Matapos umanong tangkaing saksakin ay hinablot ng suspect ang bag ng biktima na naglalaman ng cellphone at 2,000 piso sa presinto. Siyempre, todo tanggitong si Torion at sinabing siya mismo ay estudyante at nasa klase rin ng mga oras na maganap ang krimen. Kakasuhan ng robbery ang suspect na ikinapanatag naman ang loob ng biktima. Gayunman, nakakalungkot pa rin daw na ang cellphone at pera ng dalaga ay hindi na nabawi pa. Yan ang aking mga ronda report mula sa Lungsod Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Sir De Castillo. Samantala, ronda report naman mula sa Davao City, patay sa babaeng 9 na taong gulang. Siya po'y naipit sa pagitan ng kanilang sasakyan at ng pader. Wala nang malay si Jasmine Medel nang dumating ang rescue team ng Central 911. Dahil naipit, hindi agad siya nakalabas at kinailangan pang gumamit ng power jack para malayo sa pader ang bahagi ng sasakyan. Habang ginagawa, kinapitan na siya ng oxygen mask para makahinga. At nang lumuwag ang pagkakaipit sa kanya, maingat siyang hinila. Pagkatapos ay tinakbo sa Southern Philippines Medical Center. Pero, namatay din po siya sa ospital. Batay sa investigasyon, dumaan sa makipot na daanan ng sasakyan kung saan nung unay nakasakay itong si Jasmine. Bumaba ang biktima mula sa kanilang sasakyan, ngunit umandar agad ang sasakyan kaya naipit po ang bata. Sumuko naman sa pulis ang kanilang driver na si Raul Quirete. Matagal na siyang family driver po ng pamilya Medel. Ang sa akin, parang nabuksan yung pinture, no? Parang... Hindi, kasi 9-year-old din naman to, eh. So medyo kakasya talaga. Hindi naman sinasadya ng driver yun. Oo, matagal ng family driver. Well, ingatan natin, di ba? Ako, may anak din ako nung kaibigan ko na pag-park sa sakyan, pag ganun yung parking nila, eh, no? Naatrasan. So, pagbaba nila, bumaba. Tatamaan yung anak niya, niligtas niya. So, siya yung naipit. Okay na siya ngayon. No? Kaya lang, ito yung mga freak accident na pwede namang maiwasan sana kung talagang siguraduhin natin. No? O kaya, lagi yung sinasabi, minsan kasi pag magpa-park ka sa bahay, nagmamadali yung mga anak mo bumaba. Di ba? Talagang hanggat hindi ka pa, mong pababain muna. Dahil una, minsan naayos mo pa, huwag kayong dadaan sa may unahan, o huwag kayong dadaan sa may likuran. Di ba? Mahirap eh. Dahil mga blind spot yung pag nagpa-parking ka eh. Hindi pa si Josh, yung anak ni Chris Aquino, naipit yung nasasakyan yung legs niya before, isn't it? Ay,